Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapasa inyo at sa inyong pamilya ngayon at magpakailanman. Amen. Ako po si Pastor Antonio Jr. at labis akong nagpapasalamat sa Diyos sa panibagong araw sa presensya ng Panginoon. Alam ko na madalas kang dumarating dito na pagod, balisa at dumadaan sa maraming pagsubok. Pero gusto kong huminto ka muna sandali sa pagtuon sa mga problema, sa pag-aalala sa mga bagay ng buhay na ito. At buksan mo ang iyong puso para sa salita ng Panginoon. Amen. Sinasabi sa Biblia, sa aklat ni Isaias, na ang salita ng ating Diyos ay hindi bumabalik na walang laman, kundi tinutupad nito ang lahat ng layunin kung bakit ito ipinadala. Kaya ang Diyos, kapag siya ay nagbitaw ng salita, may layunin siya na ang binhing iyon ay magbunga. Pero ang problema ay hindi nasa binhi, kundi nasa lupa na tumatanggap ng binhi. At dahil dito, nagkwento si Jesus ng isang talinghaga na tinawag na talinghaga ng magsasaka. At sinabi niya na may isang lalaki na nagsimulang maghasik sa bukid. Nagsimula siyang magtapon ng mga binhi kung saan siya dumadaan. At biglang may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang ibon, kinain ito, at may nahulog sa tinik. Hindi ito nagkaroon ng lakas para tumubo, dumami, o mamunga. O kaya naman ay nahulog ito sa bato at dumating ang araw. Sinunog ng araw ang binhi. Pero sinabi ni Jesus na ang taong iyon ay nagtanim sa isang bukirin kung saan ang lupa ay mataba. At doon ang binhi ay lumalim at nag-ugat. Nag-ugat at namunga ito. Nagbunga ng 30, 60 at 100 beses. Mga kapatid, hayaan ninyong sabihin ko ito. Kung makatagpo ang Diyos ng kahit isang puso na tumatanggap ng kanyang salita, sumisip-sip at isinasabuhay ito, ang taong iyon lamang ang magbubunga at magbubunga pa para sa Diyos. Nagiging isang punong namumunga, isang punong nagbibigay ng maraming bunga, at ang mga dahon nito ay hindi kailanman nalalanta. Iyan ang nakasulat sa awit bilang 1, dahil ang punong iyon ay nakatanim na ngayon sa tabi ng mga ilog ng tubig. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Presensya ng Espiritu Santo ng Diyos. Pinupuri ko ang Panginoon sa umaga at gabing panalangin. Mga sandaling dumadaloy ang Espiritu Santo. Sinunod ko ang tinig ng Panginoon dahil matagal nang hinipon ng Diyos ang puso ko para sa sandaling ito. At natutuwa ako kapag nakikita kong nagkokomento kayo na ang salita ngayon ay tumimo sa inyong puso, na ito ang lahat ng kailangan ninyong marinig ngayon. Ipinapakita nito, mga kapatid, na ang banal na Espiritu ay nasa ating kalagitnaan. Amen? Sa huli, gusto kong ipagdasal ka. Papahirang ko ng langis ang aking mga kamay. At naniniwala akong gagawa ang Diyos ng mga kahanga-hangang himala, pero hindi lang sa panalangin. Sa salita ngayon, kakausapin ng Diyos ang marami sa inyo. Amen? Ipapakita ko sa iyo ngayon ang sikreto ng tunay na kasaganaan. Ipapakita ko rin sa iyo kung bakit maraming tao ang hindi umaasenso. At tandaan mo, hindi lang pera ang tinutukoy ko, kundi lahat ng aspeto ng buhay mo. May mga tao, mga kapatid, na sobrang magulo ang buhay nila kahit bigyan mo pa sila ng lahat ng pera sa mundo. Uubusin nila lahat, wawalain nila lahat. May mga tao na sobrang magulo ang kalooban nila na kahit anong gawin ng tao, pwede siyang magpakasal kahit ilang beses. Pero hindi pa rin siya magiging matagumpay at lagi niyang isinisisi sa kasal o sa iba kahit ang problema ay nasa kanya. Gusto kong pag-usapan ito ngayon dahil alam kong marami ring gustong gawin ang Espiritu Santo ngayon. Malakas ang paghipo niya sa puso ko. Ayokong umalis ka dito, ayos ba? Paalala lang, mamayang 6:00, ilalagay ko ang panalangin sa gabi. Napakagandang karanasan. Ikaw na hindi pa nakikilahok, sumali ka sa amin. At pati na rin tuwing 12:30 ng hapon. Palagi akong nagbabahagi ng makabuluhang mensahe. Kaya hinihiling ko na mag-subscribe ka sa channel ko. Mabilis at libre ito. I-click ang mag-subscribe button, lalabas ang kampanilya sa tabi nito. Mahalagang i-click ang kampanilya at piliin ang lahat. Tama? Alam ko na marami na ang sanay na marinig akong palaging humihiling nito. Pero wala namang masama sa pagpapaalala dahil mahalaga talaga ang kampanilya. Para makatanggap ka ng mga susunod na notifikasyon. Ayos ba? Mga kapatid, babasahin ko sa inyo ang isang talata mula kay Apostol Pablo. Nagdasal siya para sa kanyang kaibigan na si Gayo, na siyang leader ng isang simbahan. At tingnan ninyo ang dasal na ginawa ni Pablo para sa kanya. Sinabi niya ng ganito, "O, ipinapanalangin at ninanais ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay at maging malusog, kung paanong umuunlad ang iyong kaluluwa." Amen.
Babasahin ko ulit mga kapatid. Ipinapanalangin at ninanais ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay at maging malusog kung paanong umuunlad ang iyong kaluluwa. Amen? Mga kapatid, napaka-interesante nito. Ipinapakita dito na ang kasaganaan ay nagsisimula sa loob. Sinabi niya, gusto kong umunlad ka sa lahat. Maging malusog ka sa kalusugan, pananalapi at sa lahat ng ginagawa mo, tulad ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Kaya mga kapatid, ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa loob palabas. Tulad ng sinabi ko kanina, may mga tao na maaaring magkaroon ng lahat pero winaldas lang nila, sinayang nila ang lahat ng iyon. Bakit? Dahil hindi masagana ang tao sa kanyang kalooban. Tandaan ninyo, mga kapatid, ang totoong kasaganaan ay mula sa loob palabas. Maraming tao ang minsan nakakatanggap ng malaking pera, pero palaging pumapasok sa maling negosyo at laging balisa dahil hindi marunong makontento. Minsan may bagong kotse, pero pagkatapos ng 1 o 2 buwan, hindi na siya masaya at gusto na ulit ng iba. Ibig sabihin, hindi naman kotse ang problema. Sang-ayon ka ba? Ang problema ay ang puso mo, ang kalooban mo. May mga tao na nagsisimulang makipagrelasyon. May kasama ng 1 linggo, 2 linggo, tapos parang laging ang problema ay nasa kabilang tao. Laging yung kabilang tao ang may mali. Hindi kaya panahon na para sa'yo na dumadaan sa ganito, di ba? Alam ko na may mga tao dito na dumadaan sa ganito. Hindi kaya panahon na para muling suriin mo ang puso mo? Hindi kaya may mali sa'yo? Siyempre mga kapatid, minsan talaga pumipili tayo ng mga bagay na mali o kaya naman ng mga maling tao para sa buhay natin. At ayos lang yon, pero mag-evaluate ka. Gustong-gusto ko talaga ang internet dito, mga kapatid, kasi pwede kang mag-evaluate dyan sa bahay mo. Minsan, di mo na kailangang ipahalata sa iba na apektado ka, alam mo yon? Minsan, lalapit tayo sa tao sa kalsada para magbahagi tungkol sa Diyos. Habang nakatingin siya sa mga mata ko, ayaw talaga niyang magpatalo, gets mo? Ayaw niyang ipakita na gusto niya ang payo o ang turo na dinadala ko. Pero ngayon, sa internet, posible na yon. Pwede mong suriin ang puso mo sa bahay mo. Walang kailangang paliwanag o ipakita sa iba. Tama, ikaw at ang Diyos lang. Parang ikaw lang mag-isa dyan sa kwarto mo. Ikaw at ang Ama. At siya lang ang sumusuri sa puso mo. Kaya, mag-isip-isip ka muna. Bakit kaya parang walang nangyayari? Problema ba ng iba? O baka ikaw ang may problema? Diba? Sinasabi ko to mga kapatid. Kasi sa loob ng maraming taon, kahit na ako'y nagbago na, kahit na ako'y nasa landas na ng Panginoong Hesus, hindi pa rin ako umuunlad. Mga kapatid, naaalala ko pa na isang kaibigan ko, siya ang nagputol ng credit card ko noon. Magbibigay ako ng halimbawa pero hindi ko sasabihin ang totoo. Kumikita ako ng P800 sa trabaho, sa tindahan ng tatay at mga kapatid ko. Kahit parang di ka panipaniwala, ako ang nanalo nung magkwentahan kami. Karaniwan, 100 o 200 piso lang ang natatanggap ko dahil ang natitira ay para sa credit card. May gastos na ako para sa ilang buwan, tapos sinira ng kaibigan ko ang credit card ko. Baka iniisip mo, Pastor, nagalit ka siguro. Oo, mga kapatid, talagang nagalit ako noon. Pero pagkatapos, nagpasalamat ako sa kaibigan ko kasi wala talaga akong kontrol noon. Ang problema, nasa loob ko ang pagkabalisa. Gets mo? Minsan, pupunta ka sa mall. Pupunta ka sa isang tindahan. Kahit hindi mo naman talaga kailangan yon, bibili ka pa rin. Bakit? Gusto mo bang punan ang emosyonal na kakulangan mo gamit ang mga material na bagay? Naniniwala ako na ang tunay na kasaganaan ay ang ilagay ang Diyos sa unahan ng iyong buhay. Ang magkaroon ka ng kapayapaan, ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, at pagkatapos, saka na lang ang lahat ng iba pang bagay. Dumarating ang mga ito ng kusa, parang inihain na lang. Pero mga kapatid, mahalaga na hindi lang si Jesus ang nasa puso mo, kundi marunong ka ring pumili ng tama. Maraming tao mga kapatid na maraming alam tungkol sa Biblia at madalas magsalita tungkol sa Biblia. Pero ang tao, siya ay miserable pagdating sa mga relasyon. Palagi siyang nagkakaroon ng alitan sa ibang tao, laging may gulo, at miserable din siya pagdating sa pananalapi. Bakit? Hindi siya mapagbigay, ayaw magtrabaho, tamad. Kaya mga kapatid, magbalanse tayo sa lahat ng bahagi ng buhay. Amen? Alam ko na ang kausap ko dito ay mga taong dumadaan sa pagsubok. Parang walang nangyayaring maganda sa buhay nila. Kung pupunta ka dito sa bahay namin ngayon, makikita mo na may kapayapaan, may pagkakaisa, hindi lang basta salita. Namumuhay kami ng asawa ko at mga anak sa pagkakaisa. Hindi nila kami nakitang nagtatalo. Minsan nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan
o may bagay na hindi kami magkasundo, pero hindi kailanman nagkakaroon ng sigawan. Mga kapatid, naniniwala ako na ang kakulangan ng respeto ang tunay na kasaganaan. Alam nyo, ito ay ang isabuhay mo ang ebanghelyo. Sa pinakaubod nito, ang isagawa mo ang mga itinuro ni Jesus. Amen? At ngayon gusto kong mabilis na makipag-usap sa inyo tungkol sa isang lalaking masagana na ang pangalan ay Moises. Si Moises para sa akin ay isang malaking halimbawa. Siya ang pinakaimportanteng tao sa lumang tipan. Ang lalaking kilala nating lahat. Dahil kay Moises, binuksan ng Diyos ang dagat na pula. Ang nagdala ng batas sa Israel at gumabay sa matitigas ang ulong tao sa disyerto. Pero mga kapatid, isang bagay na bihira nating marinig sa mga simbahan at madalas nating hindi napapansin ay ang tungkol sa puso ni Moises. Sinasabi ng Biblia na siya ang pinakamaamong tao sa buong mundo. Iniisip ko, mga kapatid, kung paano niya pinamunuan ang 2 milyong tao sa disyerto. Yung mga taong iyon ay suwail, matitigas ang ulo, at puro reklamo lang. Pero si Moises ay kalmado at mahinahon. Mga kapatid, ano ba ang sikreto ng taong ito? Ang sikreto ay kasama niya ang Diyos. Sinasabi sa Biblia sa Exodo, Kabanata 33, talata 11 na ang Diyos ay nakikipag-usap kay Moises ng harapan. Gaya ng isang kaibigan na nakikipag-usap sa isa pang kaibigan. Mga kapatid, kamangha-mangha ito, kaya dapat tayong matuto sa taong ito. At gusto kong basahin ang isang bahagi ng Biblia na nagpapakita ng tunay na kasaganaan ni Moises. Tulad ng sinabi ko, ang kasaganaan ay nagmumula mula sa loob palabas. May mga tao, mga kapatid, na kadalasan ay kapos sa pinansyal na kasaganaan. May simpleng bahay sa dulo ng barangay o squatter, pero pagpasok mo, mga kapatid, may kapayapaan, pagkakaisa, at malinis at maayos ang bahay. Naiintindihan nyo ba, mga kapatid? Hindi porket mahirap o simple ang tao ay magulo, mabaho, o hindi maganda. May mga tao na simple lang ang bahay, pero pagpasok mo, mabango, maayos, at malinis. Ano ang ipinapakita nito, mga kapatid? Ipinapakita nito ang laman ng tao, maayos ang buhay, payapa ang puso, kasama ang Diyos at kapwa. At doon, lahat ng ibang bagay ay sumasalamin sa kung ano ang nasa loob mo. Sa parehong paraan, may mga tao na kapag binuksan mo ang aparador nila, magulo, at may kinalaman ito, oo, sa kung ano ang nasa loob mo. Alam mo yon, ipinapakita nito kung gaano kaabala at magulo ang buhay mo. Kaya mga kapatid, gusto kong magbasa kasama kayo. Ipinapakita ang sikreto ni Moises. Makinig kayo, Babasahin ko para sa inyo ang Hebreo, Kabanata 11, talata 24 hanggang 27. Tingnan nyo kung ano ang nakasulat. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Moises, nang siya ay naging adulto na, tumangging tawaging anak ng anak na babae ng paraon, mas pinili niyang magdusa kasama ng bayan ng Diyos kaysa magpakasaya sa panandaliang kaligayahan ng kasalanan. Mas pinili niyang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa angkinin ang mga kayamanan ng Ehipto dahil inaasahan niya ang dakilang gantimpala. Sa pamamagitan ng pananampalataya, umalis si Moises sa Ehipto na hindi natakot sa galit ng paraon at nagpatuloy siya ng matatag na parang nakikita niya ang hindi nakikita. Amen. Mga kapatid, sinasabi rito na si Moises ay may matibay na pananampalataya. Kasama siya sa mga bayani ng pananampalataya sa Hebreo 11. Sinasabi rito na nang siya'y tumanda, hindi na niya gustong tawaging anak ng anak na babae ng paraon. Ayaw na niya ng mga kayamanan ng Ehipto, pati na ang kasalanang naroon sa Ehipto. Alam mo, yung magulong buhay at kalayawan, mga kapatid, tinanggihan niya lahat yon dahil mas pinili niyang magdusa kasama si Kristo kaysa magpakasaya sa mundo. Mas mabuti pang makasama si Jesus kaysa magpakasasa sa mga kalayawan ng kasalanan na panandalian lang naman. Saan ba siya tumitingin? Sa walang hanggan, ayon sa Biblia. Umalis siya sa Ehipto na hindi natatakot sa galit ng hari at nagpatuloy siya ng matatag na para bang nakikita na niya ang hindi nakikita. Ibig sabihin, isa siyang taong may pananampalataya. Mga kapatid, ganito ang kasaganaan. Ito ay ang tumingin ka sa Diyos at mag-isip ka ng ganito. Gagawin ko ang hinihiling sa akin ng Diyos. Lalakad ako kasama ang Diyos kahit ano pa ang maging kapalit. Gusto ko ang pinakamabuti at lahat ng inihanda ng Diyos para sa akin. Dahil dito kapatid, alam mo ba ang mangyayari? Magsisimula kang makaranas ng mga pagkawala sa buhay mo. Iiwan mo ang kasalanan. Mabibigo mo ang maraming tao. Pero ginagawa mo ang pinakamagandang desisyon na maaaring gawin ng isang tao.
ang lumakad kasama ang Diyos. Amen? Hindi mahalaga kung may pagkawala, malugi sa trabaho, o may mga pumupuna o nagsasalita ng masama sa iyo. Ang puso mo ay magiging masagana. Ang kaluluwa mo ay magiging masagana. Amen. Kaya, ang mensaheng ito ni Moises ay nagpapakita sa akin ng isang bagay, na ang ating mga pagpili ay sumasalamin sa mga bagay na pinahahalagahan natin. Tandaan mo ito, ang ating mga pagpili ay sumasalamin sa mga bagay na pinahahalagahan natin. Ngayon, gusto kitang tanungin, ano ang mga naging desisyon mo? Inuuna mo ba ang iyong asawa, ang iyong mister, ang iyong mga anak? Inuuna mo ba ang iyong buhay kasama ang Diyos? O inuuna mo ang mga tawag ng iyong mga kaibigan? Ang mga party kasama ang mga taong hindi ka naman talaga gusto. Kaya, kailangan nating gumawa ng mga desisyon, mga kapatid, na talagang may halaga. Amen? Si Moises ay isang masaganang tao. Bakit? Ano ang sikreto niya? Dahil inuna niya ang kalooban ng Diyos. Iniwan niya ang lahat ng pansamantala, lahat ng madali, lahat ng nagbibigay ng ginhawa. Iniwan niya ang ginhawa, mga kapatid. Dahil hinahanap niya ang mas malaking bagay, isang mas malaking gantimpala, hinahanap niya ang walang hanggan. At iyan ang gusto kong anyayahan kang gawin ngayon. Kung tinamaan ka ng salitang ito, i-comment, malakas akong tinamaan ng Diyos ngayon. Makakatulong ito para mahikayat ang iba na gustong marinig ang mensahe. Amen? Naway maging matagumpay ka kasama si Moises. Dahil madalas nating pinag-uusapan ang mga dakilang bagay na ginawa niya, kung paano siya ginamit ng Diyos, at kung gaano kalapit ang Diyos kay Moises. Pero hindi natin napapansin na sa kalooban ni Moises, ayos na ang lahat. Nakikipag-ugnayan siya sa Diyos, hinahangad niyang mapasaya ang Panginoon, at dahil dito, nagagawa niyang pamahalaan ang maraming tao. Nakakamit niya ang kapayapaan, karunungan, lahat ng ito ay nagmumula sa pinagmumulan na si Jesus. Amen? Luwalhati sa Diyos, kaya ngayon gusto kong ipagdasal ka, hinihiling na baguhin ng Diyos ang iyong kalooban. Wala ring saysay, mga kapatid, kung makamtan natin ang mga kasiyahan ng kasalanan. Wala ring saysay kung makuha natin ang maraming ari-arian, maraming bagay, kung sa ating puso ay wala namang ayos. Itatapon lang natin ang lahat at mawawala rin ang lahat. Gusto ng Diyos baguhin ang iyong kalooban. Dahil kapag ang pagbabago ay mula sa loob palabas, walang imposible sa Diyos sa iyong buhay. Amen? Magiging tunay kang masagana sa lahat ng aspeto dahil ang Diyos ngayon ay nakatagpo ng isang puso. Pusong madaling hubugin, pusong handang sumunod, luwalhati sa Diyos. Iuunat ko ang kamay ko dito, ipikit mo ang mata mo. Kung meron kang bahagi ng katawan na masakit, anumang karamdaman o kahit sakit sa puso, ilagay mo ang kamay sa dibdib, tanggapin ang panalangin sa pangalan ni Jesus, at buksan ang puso. Manalangin tayo. Panginoon Diyos at Ama, narito kami sa iyong harapan upang purihin ka sa espesyal na sandaling ito. Ilang minuto lang ito pero napakalaki ng nagagawa nito sa ating araw. Salamat Diyos sa pagninilay at sa iyong salita, Panginoon. At higit sa lahat, binibigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong pagkakataon para magsimula at gumawa ng bagong pagpili. O aking Diyos, gabayan mo kami, Ama, sa lahat ng aming mga landas. Tulungan mo kaming gawin ang pinakamahuhusay na desisyon. Ama, huwag mo kaming hayaang magpadala sa aming mga emosyonal na kakulangan, sa aming mga kahinaan. O Diyos, kailangan namin ng karunungan, Ama, para sa tamang desisyon. Pagpalain mo kami, Ama, sa lahat. Naway maging malusog kami sa kalusugan, kaluluwa, relasyon, at higit sa lahat, sa pakikipag-ugnayan sa iyo. Aking Diyos, o aking Ama, labis ka naming kailangan, Panginoon, dahil madalas kaming natutukso. Madalas kaming kumikilos ng padalos-dalos, kumikilos ayon sa laman at hindi ayon sa espiritu. Panginoong Jesus, hinihiling ko sa iyo, baguhin mo ang mga pusong ito. May mga tao dito, aking Diyos, na hindi pa iniaalay ang kanilang buhay kay Jesus, hindi pa nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ama, hipuin mo ang aking puso. Huwag mong hayaan na mapunta sa impyerno ang taong ito o maparusahan siya kasama ng mundo. Naway maging katulad ng Moises ang taong ito na nagpasya na talikuran ang lahat ng kasalanan, lahat ng panandali ang kaligayahan ng mundong ito. Upang sumunod sa iyo, o aking Diyos, naway maging katulad kami ni Moises. Naway kaya naming talikuran ang lahat ng bagay na hindi mo kinalulugdan. Sabi ni Jesus, bawat isa ay dapat pasanin ang sariling krus at sumunod sa Kanya. Ama, sa mga sandaling ito,
Tinatanggap namin ang pananagutan na lumakad kasama ka araw-araw. Pinakikinggan ang iyong salita at isinasagawa ito. O Diyos, ibalik mo ang mga relasyon, Ama. Madalas, dinadala namin ang kapaitan, sama ng loob at kalungkutan sa loob ng aming tahanan at nagsisimula kaming ibunton ang lahat ng ito sa ibang tao. Dahil kami mismo ang hindi nasisiyahan, kami mismo ang hindi masaya. O Diyos, punuin mo ang aming puso at pasayahin ang aming kaluluwa. Ama, ibuhos mo ang iyong presensya ngayon. Naway kami, Ama, ay magkaroon ng malinis at masayang puso upang magbigay saya at kabutihan sa iba. Dalhin sila sa tamang landas. At Panginoon, ako'y nananalangin ngayon para sa may karamdaman. Hinihiling ko sa iyo, Jesus, sa iyong ngalan. Pagalingin mo siya ngayon. Pinapalayas ko lahat ng kasamaan, masamang espiritu, at anumang mula sa dyablo laban sa taong ito. Sa pangalan ni Jesus, pinalalayas ko rin ang lahat ng opresyon sa bahay na ito. Naway maranasan ng taong ito ang espiritual na pagbabago at kagalakan ngayon at magningas ka, Panginoon, sa kanyang puso. Ama ko, magbigay ka ng tanda na kumikilos ka sa kanyang buhay at maramdaman niya ito ngayon. O Diyos, ang iyong presensya, ang iyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Diyos ko, nagpapasalamat na ako sa iyo dahil ngayong araw ay hinipo mo ang aming kaluluwa. At naway hindi namin makalimutan ang salitang ito na nagpakita sa amin na ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa loob palabas. O Panginoon, itatak mo ang mensaheng ito sa aming puso at naway maluwalhati ang iyong pangalan sa pamamagitan namin. Sa ngalan ni Jesus, nananalangin at nagpapasalamat ako. Luwalhati sa Diyos. Aleluya.